nag-file kami ng election-related case kay Sara Diskaya. Tingin ko malinaw naman, clear and blatant violations of election law. Sa totoo, ayoko na rin gawin to, kasi nakakaabala din. Pero sa atin kasi, ang gusto natin, sa lungsod Pasig, kailangan sumunod ka sa batas. Kailangan sumunod ka sa election law, sa COMELEC. Tapos kaninang umaga, meron din po kaming pinail sa prosecutor ng Pasig para naman po sa perjury dahil sa kanyang misdeclarations tungkol sa kanyang citizenship. Dahil siya po ay British or dual citizen, tapos sinabi niya na hindi. Diba? Tapos ginamit niya pa yung passport niya pagkatapos ng filing of COC. So, yun lang po. Bakit ngayon ang mayor? Opo. Anong bakit ngayon lang? Bakit ngayon tayo nag-file? Tingin ko ito naman yung tamang timing. Before elections, ayoko talaga mag-file ng kahit anong disqualification. Kasi ang gusto ko, tao ang magdesisyon. Baka sabihin politically motivated. Diba? Baka sabihin politically motivated kung before elections ko ginawa. Pero ngayon, tapos na ang panahon ng politika, tapos na ang election, nanalo ako sa election. So ito yung, para sa akin, ito yung tamang pagkakataon para gawin po ito. Nakabase lang tayo sa kung ano yung tama, kung ano yung nakasulat sa batas. Sara Rowena Diskaya for alleged violation of her submitted statement of contribution and expenditures. So may mga, according to the mayor, there were certain advertisements or billboards expenses which were not allegedly reported by Ms. Diskaya in her statement of contribution and expenditures or SOSE. Kaya on the basis of that findings and evidence submitted by the mayor, he filed this complaint affidavit against Ms. Diskaya, and this will be evaluated by the COMELEC, and a resolution will be made by the COMELEC as to whether or not there is basis to file an information against Diskaya for alleged violation of the Omnibus Election Code. In the meantime, while we are waiting for him to come out after taking his oath, bibigyan ko lang kayo noong copy ng complaint affidavit. No? Yan. Actually, hindi na pa yan ang pinirmahan niya kanina. May bahala na kayo dyan. No? Then, ito yung press release na pa. So, I'll be back with him, no? Why? Para pag labas niya, alam niyo na kung nagtatanong sa kanya. Okay? Nag-file kami ng election-related case kay Sara Diskaya. Tingin ko malinaw naman, clear and blatant violations of election law. Sa totoo, ayoko na rin gawin to, kasi nakakaabala din. Pero sa atin kasi, ang gusto natin, sa lungsod Pasig, kailangan sumunod ka sa batas. Kailangan sumunod ka sa election law. Kung sinabing kailangan mo i-declare lahat ng gastusin mo, dapat i-declare mo ng maayos. Pag sinabing bawal ang ganitong klaseng billboard, bawal ang ganitong klaseng billboard. Pag sinabing 3 pesos per candidate, per voter, ang pwedeng gastusin, hanggang dun lang talaga pagka campaign period. Pong iba, pwede nyo naman pong basahin, tingnan. So, ito, pwedeng, di ba, parang sa totoo lang, nag-uusap kami ni Attorney Macalental, parang ayoko na rin gawin. So, hindi naman ako yung mag-file, wala naman ibang magpa-file din ito. So, actually, magkakambal po ito. Ito pong final natin ngayon sa COMELEC. Tapos kaninang umaga, meron din po kaming pinail sa prosecutor ng Pasig para naman po sa perjury dahil sa kanyang misdeclarations tungkol sa kanyang citizenship. Dahil siya po ay British or dual citizen, tapos sinabi niya na hindi. Diba? Tapos ginamit niya pa yung passport niya pagkatapos ng filing of COC. So, yun lang po. Bakit ngayon ang mayor? Opo. Anong bakit ngayon lang? Bakit ngayon tayo nag-file? Tingin ko ito naman yung tamang timing. Before elections, ayoko talaga mag-file ng kahit anong disqualification. Kasi ang gusto ko, tao ang magdesisyon. Baka sabihin politically motivated. Diba? Baka sabihin politically motivated kung before elections ko ginawa. Pero ngayon,
tapos na ang panahon ng politika, tapos na ang eleksyon, nanalo ako sa eleksyon. So ito yung, para sa akin, ito yung tamang pagkakataon para gawin po ito. Nakabase lang tayo sa kung ano yung tama, kung ano yung nakasulat sa batas. Mayor, what was your basis na iba nga yung dineclare ng SOSE kumpara doon sa actual ng ginastos ng eleksyon? Pag binasa niyo po yung SOSE niya, nasa humigit kumulang 800,000 pesos lang ang kanyang declared expenditures. Nakita niyo naman lahat kung ano yung ginawa nila nung campaign. Kayo na po ang maghusga kung yun lang talaga ang ginastos nila. Mayor, how long did it take for you to scrutinize the SOSE? Well, ngayon lang namin finafile, ngayon lang nabuo din yung kaso. Siyempre, marami rin kaming ibang ginagawa. So, ngayon po namin natapos. Ano ang election offenses yung sa pinili ko ay nagawa in this crime? Pero unang-una sa lahat, hindi makatotohanan ang kanyang statement of contributions and expenditures, ang kanyang SOSE. Malinaw na malinaw po yun. Yung sa citizenship na banggit ko kanina, subject of another case we filed earlier this morning. Sa totoo, marami pang iba. Ilang pages din to, hindi ko na po isa-isahin. Pero bottom line doon, yun lang mga expenses na hindi na-report. Ibig sabihin ni Mayor, may mga expenses kasi hindi na-report. Allegedly, yung mga billboards niya, yung mga sa Facebook accounts na nandoon, yung mga alleged donations na lumabas sa kanilang mga billboards na siya mismo naglagay na ito ay donated by a certain person. So, hindi yung kasama sa kanyang statement of contribution and expenditures. Doon sa kanya kasing SOSE, andun lamang puro mga stationaries lang, tsaka mga tarpaulins, yung lang ang kanyang sinistate. Kaya may mga billboards namang nakita sila Mayor, and may maraming kinunan na mga pictures yun. Kaya lumalabas na yung mga ganun, mga uri ng mga billboards and advertisements ay hindi na-report. And even yung mga gastos sa rallies, sa mga meetings, mga political caucuses, ay sa ilalim kasi ng ating batas, kapag gumasos ka ng ganoon, ay dapat yun ay inire-report din yun. Pero lumabas doon sa SOSE na hindi pala na-report yun sa kanyang SOSE. Sa akin po, hindi na lang ito tungkol kay Diskaya lamang o sa team nila. Para sa akin po, ito po ay statement na sa lungsod ng Pasig, dapat sumunod tayo sa batas. Darating ang barangay elections ngayong taon. Diba? Mensahe to sa mga nagnanais maging kapitan, kagawad, sumunod kayo. Ganun din, pagdating ng 2028, kahit sino pwedeng tumakbo. Basta eligible, basta qualified, pero sumunod kayo sa batas. At kung hindi, gagawin namin ng bahagi namin para managot kayo. Yun lang naman ang pinakamensahe po rito. Mayor, curious for 2028, are you planning to run for any national position? Ilang beses ko na po nasagot yan, sir. Ilang beses ko na po nasagot. Yun pa rin yung sagot ko noon, na hindi. Paulit-ulit naman po. So, kailangan nyo lang tanungin, ano? Sige po. Ito lang yung tanong siguro. Kayo, attorney. Si Atty. Mac, pwede pa. Sa 2028 na lang natin tanungin. Maraming salamat po. Salamat po. Salamat. Is there a picture of you posing with the... Di ba mga lawyers? Halika, halika.